magandang gabi sa bawat isa. Yan. Say hi naman, no? Atin namang batiin yung ating mga kapatid sa ating left and right. So, magandang gabi muli sa bawat isa. And I believe that tonight may gagawin ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Naniniwala ba kayo doon? Iyon! So, hindi na siguro natin patatagalin, no? Sapagkat alam ko na kayo rin na excited na marinig ang Word of God tonight. And siguro papahingayin ko lamang kayo ng konti para kayo po ay medyo makapag-relax lamang. Eh, no? So, alam naman natin ang Diyos sa gabing ito ay nasa ating kalagitnaan. Ang sabi ng Matthew 18:20, 2 or 3 gathered in my name, there I am in the midst of them. At ang purpose nun ay para huwag tayo mabagabag. No? Imagine that kind of promise, no, na ibigay sa atin ng Panginoon na 2-3 na nagkatipon sa aking pangalan, siya'y naroon sa kanilang kalagitnaan. So tayo ay more than 2, we are more than 3. That's why I believe, or do you believe that God is here in our midst? Siyang naniniwala. Amen. So huwag na natin paghintayin si Lord sa gabing ito at ating pakinggan ang mensahe ng Panginoon sa buhay ng ating kapatid, si Brother JP. Kaya palakpakan na si Lord. Amen. Amen. Hallelujah. So, napakasarap magpuri sa ating Panginoon, ano po ba? Amen. So, sa tuwing umaga, laging tumutugtog sa namin, sa sasakyan namin. Para naman kahit papaano yung mga batang kasama namin nakakapakinig ng worship song. Ano po? So, sa gabing ito, salamat sa ating Panginoon, no, dahil binigyan na naman tayo ng pagkakataon sa tinagal-tagal na panahon na tumayo ako dito para magbahagi ng salita ng ating Panginoon. 1 week yung preparation nung nasabi sa akin na na ako na yung susunod na ako yung naka-schedule para sa midweek. So, pero meron naman po tayong may naka-ready tsaka meron ng tawag dito. Binibigay si Lord na mensahe po. Pero nakakwento nga kay Brother Edwin. Sabi ko nga sa kanya kaninang umaga, yung gagawin mo na yung pinapagawa ni Lord na mensahe tapos bigla mag-iiba. Nasabi ko rin kay Sister Karen, no? Ang magiging topic ko sana is yung boost your faith continually, no po? Or yung yung deepen your faith continually. Pero kagabi, pag-uwi po namin galing visitation, nagbasa po ako ng Biblia at iba po yung binigay ni Lord sa akin, praise God. Po. So dito po tayo, yung pag-usapan po natin sa Book of Timothy. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 3 and 4. Po. So basahin ko muna po dito sa aking Bible na sa verse 3, sabi po dito, makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Verse 4, ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Amen po. So sige po, bago po tayo magpasimula, tayo po yumukot manalangin. Yes God, hallelujah. Dakilang Diyos, Ama, makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na kayo po iyong pinagtagpo-tagpo, Panginoon, upang mag-recharge ng aming spiritual life, Panginoon, at makinig, Panginoon, ng iyong banal na salita. At salamat din, Panginoon, at nagkaroon kami ng pagkakataon na ikipurin, sambahin sa gabing ito, Panginoon. Lord, kung ano man po ang nais mong ipabatid sa aking mga kapatid, Panginoon, na po sana'y gawin mo lang akong daluyan ng iyong banal na salita, Panginoon. Itago niyo po ako sa iyong likuran, Panginoon, upang ikaw lang, Panginoon, ang matanyag, Panginoon, at
maitaas sa lugar na to, Panginoon. Ganoon din po, Lord God, sa bawat isa, bigyan niyo po kami ng wisdom and understanding, Panginoon, upang aming maintindihan, Panginoon, ang iyong banal na salita, Panginoon. Salamat po, Lord. Sa iyo po lahat ang papurit, pagluwalhati at pagsamba sa mga pangyariang pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa iyo po lahat ang papuri, Panginoon. So, sanay ako, nakaganon. sa gabing po ito, no, nung binasa ko ito, ito pong aklat na ito sinulat ni Apostol Pablo. Ano po? Dito po sa aklat na ito ng Timoteo, si Apostol Pablo ay nakabilanggo ng mga panahon iyon. Ano po? Sa verse po na ito ay inihahanda ni Apostol Pablo si Timoteo sapagkat alam ni Apostol Pablo na malapit na po ang kanyang kamatayan. No po, mababasa po natin 'yon sa Book of Timothy. No po, dahil kung di po ko nagkakamali na maano yata parang bibitayin, hindi ko alam kung ano. I-correct na lang ako ni Pastor mamaya na po. So dito po inihahanda na po ni Apostol Pablo si Timoteo. No po, na sinasabi dito sa verse 3 na kaya niya inihahanda si Timoteo dahil alam niya na ang pagiging lingkod ng ating Panginoon noong mga panahong iyon is napakahirap talaga. Kasi si Apostol Pablo mismo siya yung nakaranas ng paghihirap na yon. Actually, siya nga 'di ba yung lagi naman binabanggit ni Pastor dito na si Apostol Pablo, siya dati yung umuusig sa mga Kristiyano, na po. Kaso binago siya ni Lord Jesus. So siya yung naging tagapaghatid na ng balita ng magandang balita na nagmumula sa ating Panginoon, ano po. So dito sa verse 3, pinaalalahanan po ni Apostol Pablo si Timoteo na maging matatag. No po, kasi alam niya na maraming hirap o pagsubok na dadanasin si Timoteo. Kaya sabi niya, maging makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Hesukristo. Yung ibig sabihin dito yung tulad ng paghihirap din ng mga apostol na po nung mga panahong sila'y naghahatid ng banal na salita. Maraming iba't ibang pangyayari o iba't ibang klase ng pagkamatay yung ginawa sa ating mga apostol kina Peter, kina Simon, sina Santiago, iba't ibang po. Tsaka yung pag-uusig nga po, yun po yung number 1 doon, yung pag-uusig sa mga Kristiyano, po. So, nang sa ganun po may pagpatuloy ni Timoteo ang pagbahagi ng salita ng ating Panginoon, po. So sabi nga dito, sino nga ba si Timoteo at bakit puspusan siyang tinuturuan ni Apostol Pablo sa mga kung paano nga ba niya nakilala si Timoteo, po. Si Timoteo po ay nakilala ni Apostol Pablo sa ikalawang missionary journey niya sa bayan ng Lystra. Po, mababasa po natin 'yon sa Book of Acts. Sa batang edad ay nakita na ni Apostol Pablo si Timoteo ng tunay na pananampalataya. Kaya niya ito'y sinama sa kanyang mga paglalakbay at ministeryo. Nung nabasa ko po ito, tiningnan ko po kung ano yung ni-research ko kung ano yung lahi ni Timoteo nung mga panahon na yon. Si Timoteo talagang mananampalataya sila mula sa tatay, nanay hanggang sa lola niya. Kaya nung natagpuan siya ni Apostol Pablo, parang naanuhan siya parang gamitin natin yung word na nag-believe siya dahil nga dun sa murang edad, sa kabataan niya na iba yung pananampalataya niya sa ating Panginoon, po. Kaya parang nagustuhan niya si Timoteo. At ito yung kanyang isinama sa mga paglalakbay niya, tsaka sa mga pagmi-ministry niya, po. Tapos sa kalaunan po, naging malapit sila sa isa't isa.
At naging apprentice niya si Timoteo. Parang naging estudyante niya. Ano po? So sa verse 4 naman po, dito po ay parang ano po may babala. Sa pagkakabasa ko po parang may babala po dito ano po na sabi po, ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. So para sa akin sa pagkakabasa ko pong ito, yung isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Ibig po sabihin nun yung bilang kawal, ano po ba ang trabaho ng isang kawal? Siyempre yung pagsunod sa namumuno sa kanila. Ano po yung kung ano yung mission nila. So dito po kung i-convert ko po para sa akin, may natutunan ako. Ano po? May natutunan ako sa talatang ito kasi nakalimutan ko na ako ay isang Kristiyano. Ano po? Ang sinasabi po dito na babala, yung hindi gawain ng isang kawal. Kasi nung ni-research ko, ano ba yung kawal dito sa sa talatang ito. Ibig sabihin po pala nun, yung kawal is yung parang tayong mga Kristiyano na nagbabahagi ng banal na salita ng ating Panginoon. So, ang nagiging babala po dito is yung nagiging busy tayo sa pagtatrabaho, sa negosyo, yung pagkakakitaan natin. Nagiging busy tayo. Tapos ito po yung nagiging reason or gagamitin ng ating kalaban para tayo mapalayo sa ating Panginoon. No po, na hindi natin namamalayan na nag-a-attend ka, pero yung isip mo wala pala dito sa church. Ang isip mo nasa trabaho, ang isip mo nasa negosyo mo, ang isip mo na nasa, especially ako, pagka 10 o'clock na, nandun na kaya yung mga tauhan ko, nandun na kaya yung mga kasama ko sa shop sa ganitong oras. No po. So, nagagamit ni Satan yun para tayo mapalayo sa ating Panginoon. Ano po. Last time, may napanood akong video clip. Hindi ko po alam kung sino na po yung nakapanood dito eh. Mag-asawa sila na parehas na busy sa kanilang career. Sa business, trabaho. Ngayon parehas po silang namatay. So nagulat sila, pag gising nila, nasa impyerno sila. Nasa impyerno sila. Ang sabi ng lalaki bakit ako nasa impyerno samantalang nag-a-attend naman ako ng church? Nagbibigay nga ako ng tithes. Malaki pa nga yung binibigay ko, sobra-sobra sa kinikita ko, sabi niya. So ni-recall ni si San Pedro pa yata ni-recall niya kung ano yung naging buhay niya dati. Oo nga, nag-church ka. Pero hindi sapat yung pagbibigay mo ng tithes para maligtas ka. Ano ang nangyari sa kanya, masyado siyang naging panatag dahil kumikita siya. Ang nagsik sa kaisipan niya, kaya nga kumikita ng malakas para may bigay ako sa church, parang may maitulong ako. Pero hindi pala titingnan ni Lord yun. Yung tunay na pagsamba, yung pala yung talagang totoong nananampalataya ka sa ating Panginoon. Ano po. So, yun po yung natutunan ko sa talatang ito. So, sabi ko nga ano po ba yung magiging topic or magiging natin? So sa gabing ito yung magiging pamagat po ng ating pag-uusapan is being a soldier of Christ. Ano po? Being a soldier of Christ means actively living out the teachings of Jesus, enduring hardships, and dedicating your life to spiritual growth and service. So sabi po sa Tagalog, ang pagiging kawal ni Kristo ay nangangahulugang aktibong isinasabuhay ang mga turo ni Jesus. Matatag na nagtitiis sa gitna ng mga pagsubok at inialay ang buhay sa spiritual na paglago at paglilingkod sa Diyos. So bago po tayo magpatuloy sino po ba dito ang gustong maging kawal ng ating Panginoon? So majority gusto. So sino naman po ang kawal ng Panginoon? Sino po yung kawal ng Panginoon? Tayo. So kung ikaw po ay kawal ng ating Panginoon, dapat mayroon ka nitong 3 points na ito na aking i-share po. Sa una po kung ikaw ay kawal ng Diyos, dapat huwag kang umatras. Number 1, huwag kang umatras kapag may paghihirap.
Bilang kawal ng Diyos, makaranas man tayo ng anumang pagsubok, hindi nating hayaang tayo ay mapalayo sa ating Panginoon. At lagi lang natin alalahanin na sa uli ay tayo'y magtatagumpay dahil kasama natin ang ating Diyos sa ating bawat laban. Ano po? So, makikita po natin sa Santiago chapter 1, verse 2 and 3. Sige po, ano po natin. Ayan po, sabi po dito sa Santiago 1, verse 2 and 3, mga kapatid, maggalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. So, yun po yung nagbibigay ng kalakasan sa atin pang hindi tayo matras sa anumang paghihirap or pagtitiis. Ano po? Ang sinasabi dito is, mga kapatid, maggalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sa 3, dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. So kahit anuman po yung pagsubok na ating dadanasin, anong mga failure, kahirapan o anuman, huwag po tayong sumukong manampalataya sa ating Panginoon. Dahil sa huli, sabi niya po niya, na tayo magtatagumpay na kasama ang ating Panginoon. Amen po ba? So sa pangalaw po, ito po yung dapat na meron sa atin, maging matatag at tapat sa iyong misyon. Bilang kawal ng Diyos, personally ako po, mission ko yung makapag-song lead. Dito yung at magabay yung mga kapatiran sa pag-awit upang mabigyan kagalakan ng ating Panginoon. No po. Kaya pagka kami mga song leaders, mga music team, pag nagpapaawit, umawit din kayo. No po, dahil isa po sa mga nagbibigay din naman ng kalakasan sa amin, yung nakikita namin yung congregation na sumasayaw, umaawit, at nagpupuri sa Espiritu at katotohanan para sa ating Panginoon. Ano po? So, basahin po natin dito sa Colossus 3:23 and 24. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Malinaw po na sinasabi. Kung ano man po yung gagawin natin sa church, ano man yung pag-aawit, huwag niyo pansinin yung pagsayaw-sayaw na malaki ang tiyan. Ano po, huwag niyo pansinin yun. Basta ang importante yung mabigyan niyo ng kagalakan ng ating Panginoon. Ano po? Kapag sinabi ng song leader na lumundag, lumundag. That is for the glory of God. Di ba? Makikita naman po natin dito. Ano man ang iyong ginagawa, gawin niyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod. Sa ating Panginoon. So sa 24, sapagkat si Kristo, ang Panginoong pinaglilingkuran niyo at alalahanin ninyong pagkalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. So yun po pala, no? Kung gagawin natin ito ng buong puso, may nakaabang na gantimpala na nagbumula sa ating Panginoon. Amen po ba? So, sa pinakalas po is yung magtiis alang-alang kay Kristo. Bilang kawal ng Diyos, kailangan mo magtiis sa kung ano man ang hirap sapagkat ito'y bahagi ng pagkatawag ng ating Panginoon sa atin. Sige po, basahin po natin sa 1 Peter chapter 2, verse 21. Mabilis lang po tayo, no? Pasensya na po kasi magana yung mata ng ating tagapagsalita ngayong gabi. Ano ba? So sabi po dito, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. So ibig pa lang sabihin, basta may pagsubok ka na pinagdadaanan na alam mong down ka, ito pala bahagi ng pagkatawag ng ating Panginoon. Ibig sabihin, pag nakakaranas tayo ng pagsubok, pinatatatag tayo ng ating Panginoon. No po? At sabi dito, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos
Sapagkat na si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawang dapat tularan. So nakita na, di naman po lingid sa ating kaalaman na po kung ano po yung dinanas ni Yesu Kristo na paghihirap na po na para tayo matubos sa ating mga kasalanan. Ano po. Kung tutusin, lagi nga sinasabi ng ating pastor, wala pa nga sa dumi ng kuko mo yung paghihirap na dinanas ng ating Panginoon. Imagine, siya yung Savior, Hari, pero anong ginawa sa kanya? Diningisan siya, di ba? Dinura, ginulpe, napuno ng sugat. Pero, mapalad ang bawat isa dahil tayo natubos ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Sige po, bigyan muna natin ng palakpak ng ating Panginoon. Hallelujah. So ito po, sa aking conclusion na po, mahirap ang maging kawal ng ating Panginoon, lalo na sa ating nararanasang kahirapan sa mundong ito. Aminin man natin sa hindi, madalas nangingibabaw ang kailangan ng laman kaysa sa kailangan ng ating spirito. Nais nating maging perpekto sa mga bagay-bagay. Pero nakakalimot tayo kung anong mission meron tayo na pinapagawa ng ating Panginoon. Madalas, hindi tayo nagiging tapat sa ating Panginoon. Nakakala natin yung sapat yung umattend tayo sa mga ganitong gawain. Oo, fellowship. Tulad nito. Pero, sa kabila ng lahat ng yun, andun pa rin yung pag-aalala at pagdududa sa kung ano ba ang kayang gawin ng ating Diyos para sa atin. Pero church, mapalad po ang bawat isa. Kasi, nasasabi po sa aklat ng Timoteo. Sige po, sorry. Buksan po natin sa Timothy, 2 Timothy, chapter 2, verse 13. Grabe si Lord. Sabi po dito, no? Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin. Sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Kagabi, napakaiksi lang po, di ba yung ginawa ko. Pero, umabot ako ng 1 a.m. Nagtaka si Sister Karen, bakit hindi pa ako tapos? Pero mas marami po yung iyak. Kasi yung katapatan ng ating Panginoon, hindi natin walang makakatumbas sa katapatan ng ating Panginoon sa atin. Kaya church, I encourage everyone po na huwag tayong sumuko sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ano mang pagsubok, paghihirap, huwag nating kalimutan ng ating Panginoon. Sabi ko nga kagabi, nasasabi ko to pero mag-away nga lang kami ng konti ni Sister Karen, hindi na ako nag-aaten. Hindi na ako tumatayo. Sabi ko, Lord, dami ko ng kasalanan sa'yo. Pero praise God, napakapalad ng bawat isa na po ba? So, to God be all the glory. Sana po may natutunan ng bawat isa. Salamat po. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen. Deepen your faith. Yun ba yun yung pinaka-title niya yan? Or what? Soldier. Yun. So, sabi nga ni JP, lahat tayo ay sundalo ng Panginoon. Amen po ba? Okay. So, kapag sinabing sundalo, tayo lahat dapat tayo ay merong tinatawag na pagpapasakop. Sabi mo nga pagpapasakop. Yan. Kasi, yun ang pinaka number 1 na hinahanap. No? Yung ating loyalty. Alam nyo, there are times pa nga na ang mga sundalo ay talagang sinusubukan kung sila nga po talaga ay hindi tatalikod sa kanilang sinumpang tungkulin. There are times part of their training is that hindi nila i-deny ang kanilang tungkulin. Hindi sila maging squirrel. Alam mo yan, yung
madaldal, hindi sila mag-squill, magsasabi, hindi sila, for example, nahuli sila ng kalaban, ano man ang gawin sa kanila, hindi sila aamin. They will not deny um, their their uh, their their loyalty to their country, to their government. Dapat ganun tayo. Sabi nga ni JP kanina, konting bagay lang sa kanilang buhay, nag-away lang sila. Ano nangyayari? Tinatalikuran yung uh, kanilang sinumpaang tungkulin sa ating Diyos. Where in fact, akala nila doon natin na tayo kumbaga na-express natin yung ating sarili, yung ating galit sa ating kaaway, pero hindi ganoon yun eh. Well, in fact, tayo po'y nagre-rebelde sa ating Diyos, hindi naman doon sa tao na kaaway mo eh. Kasi kung titingnan natin, hindi naman bahagi ang ang ah, ang Diyos sa away niyong mag-asawa o kung sa sino pa man. Dapat hindi siya involved doon. Well, in fact, kung mas maganda pa nga, i-involve talaga natin si Lord lalo sa ating buhay as much as possible. Meron ako narinig na isang colonel, no? Siya yung NCRPO, si Colonel Aberin. Doon ako narinig yun yung may rally dito sa may White Plains, no? Sa People Power Monument. Alam niyo ba yung NCRPO chief na yon? Kasi saktong-sakto no? Yung NCR chief na yon, kwan pala siya, same faith nila yung nagrarally. Imagine that, ha? Pero alam niyo ang sabi niya, bagaman kaparehas ka lang ng pananampalataya, bahagi ako nitong relihiyon na to. Pero ito yung na-interview. Ito lang, itong maga lang. Pero ang sabi niya, kahit kapananampalataya ko sila, parehas kami ng religion, pero ako'y isang pulis at kailangan kong sundin kung ano yung naaayon sa batas. Nakuha niyo po ba? Kasi ang kanyang katapatan is not to the religion, but kung di, doon sa sinumpaan niyang tungkulin. Kung sino talagang pinagsisilbahan niya. So makikita mo na pinagsisilbihan niya yung bansa, it is not the religion. It is not the leader. It is the government. It is the constitution. It is not the president. Kumbaga sinasabi niya, hindi tao ang pinaglilingkuran ko, kundi ang bansa, ang constitution, kasi doon ako nanumpa sa Kanya. So tayo, nanumpa tayo nung ating tinanggap ang ating Panginoong Yesus, na tayo maglilingkod sa Kanya. Sabi nga ni JP kanina, no, itong si Timoteo, there is something in him na nakita nitong si Pablo. Kasi yung lola niya, si Luis, no, nakita niya na from dun bata pa lamang itong si Timoteo, nakita na niya na ito yung magiging kapaki-pakinabang. At alam naman natin yon, no, na gaya nung naging topic last Sunday, na itong si Jeremiah sa kabilang ng kanyang kabataan, ay nakita na kagad na foresaw. Tama ba? Foresaw and foreknew na ni Lord na itong si Jeremiah ay magiging kagamit-gamit. So same kay Timoteo. At siya po'y binibilinan na nitong si Paul sapagkat sabi nga ni Paul ay malapit na siyang mamatay. Kung titingnan natin yung verse nito, sabi niya sa verse 6 ng 2 Timothy 4, sabi niya, "For I am already being poured out like a drink offering and the time has come for my departure." So alam niya na mamamatay na siya. Pero in fact, kung titingnan talaga natin, hindi naman alam kung ano talaga yung cause of o yung naging hatol sa kanya na uri na kamatayan. Kung siya ba'y binitay, siya ba'y nilagare, or whatsoever. Hindi natin alam yung cause of death niya. But then again, narito no, na itong si Pablo ay nagtitiwala kay Timoteo. And si Paul, lahat, tinuro niya lahat para lamang magampanan ni Timoteo yung panawagan ng Diyos sa kanya. Hindi si Paul ang tumawag, kundi ang ating Diyos. Ang nag-recruit si Paul, pero still, nirecruit lamang ni Paul si Timoteo, pero si Timoteo, ang kanyang katapatan ay sa Diyos, sa salita ng Diyos. Kaya tayo, kung tayo po ay tunay nga ng mga sundalo, mga lingkod na Panginoon, ang katapatan mo hindi kay pastor, hindi sa church. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, may utang na loob ka kay pastor. Hindi dapat ganun. Or may utang na loob ka sa iyong kapatid, sa ating mga brothers and sisters. Hindi ganun. Huwag kang mahiya sa kanila. Because in the first place, ginamit lang sila ng Panginoon para makilala mo ang Diyos. Wala kang dapat ikahiya sa Kanya. Sinabi nga yun ng Apostol Pablo, no? Sa kanyang salita,
kay Timoteo, sabi niya sa 1 Timothy chapter 4, verse 12. Ang sabi niya, don't let anyone look down on you. Ang sabi niya, huwag mong hayaang hamakin ka sino man. Bahagi dyan yung kung sino may nag-recruit sa kanya. Sabi niya, huwag mong hayaang hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging halimbawa. Ito yung pinaka-reason, the purpose ng pagkatawag sa atin ng Panginoon. Yung magandang halimbawa, yung example na natutunan natin. I remember nung kami po'y maliliit, kapag kami po ay kakain kami, siyempre, alam niyo namang nung mga panahon na yon, ang mga bata talagang kapag kumakain, I don't know, sa probinsya, kapag kumakain yung, I don't know kung na-experience niyo yun, lalo kapag mahirap yung buhay, kapag mahirap yung buhay, late ka ng kakain eh. Have you experienced that? Yung hindi ka sakto kumakain sa tamang oras. Kami po kasi nagtatrabaho yung nanay ko sa factory. So, ang mangyayari, kapag darating pa lang yung nanay ko dahil wala pa kami kakayahan magluto at saka wala pa kaming iluluto, ganun po kasi kami noon eh. Pagkakain ka, halos inaantok ka na. Lalo na sa lugar namin na paglabas mo, puro punong kahoy, gubat eh. Gubat yung lugar namin. So, napakahirap namin noon. Kaya lang yung tatay ko kasi sundalo. So makikita mo, pag kumakain kami, kailangan nakaganyan. Kumbaga, itinuro sa amin yung, pag nakaganon ka, sasapikin ka eh. Kaya siguro kami na, yan, laging nakaganyan. At pagkakain talagang, pati yung butin ng kanin, kinukuha. That's why siguro we were trained. Na-train kami sa ganung bagay. Kaya siguro somehow naging stricto. At na-impart din naman sa aming mga anak na kung paano sila magtipid, ingatan yung kanilang mga kinita, yung mga bagay-bagay na meron kami. Kaya ang sabi rito ng ating Panginoon, sabi ni Paul kay Timoteo, inabili na niya, huwag mong hayaang hamakin ka ng sinuman ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging halimbawa ng mga mananampalataya sa pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at sa kalinisan. Kasi sundalo siya ng Diyos. Lingkod siya ng Diyos. Dapat nakikita sa atin yon. Nakikita sa atin yon. We are proud to be called Christians, to be a servant of Christ. Sabi, kailangan huwag mong ikahiya eh. Huwag natin ikahiya sa ka man naroon. Alam niyo po kahapon, sabi nga, nagkwento ako sa ating mga kapatid kahapon, bumili lang, kailan ba? Last Monday, bumili lang ako ng gas. Nagtataka yung asawa ko siguro, tsaka siguro si Bella nagtataka din. Kasi kasama si Bella bumili ng gas eh. So bakit kaya ang tagal ni Lolo Pastor? Ang tagal niya. Bibili lang ako ng gas, ng LPG. Kaya lang napasarap ng kwento, so nagsishare ako. Kasi yung lalaki na yon, matagal ko nang in-invite dito, kaya lang sabi niya, hindi ako pwede. Kasi meron ako relihiyon. Okay? So, doon pa rin ako bibili ng gas sa kanya kahit magkaiba kami ng relihiyon. So, nangyari sa kanya, na-atake. Nakita ko siya nung Monday. So, yun yung time na pinasok natin yung gospel sa kanya. And guess what? Alam niyo po ba na itong kapatid natin na ito ay kaibigan pa pala ng kapatid ko? Sabi niya, may nagkukanta sa iyo, yung lalaki, taga ganito. Ngayon pala, yung lalaki sinasabi niya, ay kapatid ko at magkaibigan sila. Imagine that. So kahapon, nung Monday na yon, kinausap ko siya, sinyer ko, si Jesus sa kanya, kinausap ko siya, and sabi ko sa kanya, minsan, pupuntahan kita dito, at dapat nagbabasa ka ng Bible, at yung Bible na binabasa mo, ang gagawin natin, i-explain pa natin sa iyo. Yun ang sinabi ko sa kanya. So kailangan na doon yung being a good example. Kailangan kasi nakikita sa atin yon. Di ba, kapag meron kayong mga nakitang pulis, somehow, merong bakas eh. Parang merong hint na, parang sundalo ka, parang ganito ah. Diba ba? Sometimes hindi ka lang dapat na de-define dahil naka-uniform ka. Pero kung without uniform, identified ka pa rin ba bilang sundalo? Dapat ganun eh. Hindi lang yung identified ka dahil na Kristiyano ka, pag Sunday lang dahil nakapambihis ka ng magandang damit or
or sabihin natin kulay puti na damit, at may dala kang Bible, hindi lang doon sa attire mo kundi doon sa attitude mo, sa pananalita mo. Dapat Kristiyano ka na, sabi nga, hindi ka na dapat nagmumura. Tama ba? Dapat nagmamahal ka na. Tama ba yan, church? Pero hindi naman sinasabing huwag kang mainitin ng ulo. Kasi si Lord, sabi niya, He is slow to anger. He is abounding in love. He is slow to anger. Nagagalit pa rin ng Diyos. Nag-iinit pa rin naman ang ulo ng Diyos ni Jesus. Makikita naman natin, di ba? Along the way, if you're reading the Word of God, ang Diyos, si Jesus, nagalit din naman siya. Tinawag niya yung mga nagpapalit ng mga pera doon, yung nagbebenta ng mga kalapati, ng mga hayop. Nagalit siya doon Nag-init yung ulo niya Pero nag-init ang ulo niya dahil sa mga evil things, sa mga masasamang bagay. Are you there? So, ganun din naman tayo dapat. Ang mga soldier, galit sila sa mga masasamang bagay, sa mga krimen. Hindi sila dapat yung gumagawa ng krimen. They are law-abiding citizen tayo, at sila naman yung nagpapatupad ng batas. Hindi sila law breaker. Tayo dapat hindi natin binebreak yung law. Tayo mismo yung unang sumusunod. Nakanyo po ba? May nakakakita at hindi nakakakita. Ang mga pulis-pulis sila, kahit na hindi sila naka-uniform. In fact, yung tatay ko nga, pulis siya sa kampo, sa trabaho niya, hanggang sa bahay namin, parang pulis pa rin siya. Nakukanyo po ba? Dapat ganun tayo. Saan man tayo, naroroon tayo, sa bahay, sa trabaho, Kristiyano ka pa rin, hindi nawawala yun. Hindi mo pwedeng sabihin, ay, ano muna ako ngayon, hindi mo na Kristiyano kasi nasa trabaho ako. Hindi pwede. Hindi ka lang basta empleyado, kundi ikaw ay empleyadong Kristiyano. And there is a reason why, bakit ka na-destino dyan. Kasi nga, sundalo ka ng Panginoon. At ang sundalo ng Panginoon, kahit saan sila po ay nadidestino. At ikaw ay dinestino ng Panginoon kung saan ka nagtatrabaho ngayon, kung saan ka nag-aaral ngayon, kung saan ka nakatira ngayon, kung sinong kaibigan mo ngayon, kung sinong kasama mo ngayon. Doon ka dinestino ng Panginoon. Because you are a soldier of God. Nakuha po ba natin? Nandiyan ka pa ba, church? Kaya nga, balikan lang natin yung verse na ginamit ng ating kapatid kanina sa chapter 2. Sabi niya rito sa verse 1, punta lang muna tayo sa verse 1. Sabi niya, kaya't ikaw, sabi niya, he is talking of Timothy. Sabi ni Paul, kaya't ikaw, Timothy, anak ko, maging malakas ka sa biyayang na kay Kristo Jesus. Because hinabilinan ni Pablo itong si Timoteo na maraming kakaharapin. At alam naman natin ang mga sundalo, hindi nila alam ang kanilang kalaban. Unidentified. Tama po ba? Unidentified. Hindi naman natin alam kung sino talaga yung kalaban ng mga sundalo o ng mga pulis. Yung mga magnanakaw, hindi naman natin alam kung sino. Pero ang sundalo, alam nila. Alam ng mga kaaway kung sino yung mga sundalo, yung mga pulis. Because they are men in uniform. Alam nila. Identified sila. Pero tayo po, hindi natin alam yan. Kaya ang sabi ng Bible, di ba? Maging mapagmasid kayo. Kailangan alamin nyo, be watchful, ang sabi nga. So verse 2, anong sabi niya? At ang mga bagay na iyong narinig sa akin, ang sabi ni Paul kay Timoteo, sa harap ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo rin naman sa iba. Ganon kasi ang sundalo, they are imparting. Sabi mo, imparting. Iyon. Kasi yung kapwa natin sundalo, ite-train din naman natin yan, tuturuan natin yan. Maging yung mga tao pa na gustong maging sundalo. If they're planning to become a soldier also, of course, nandun din naman, tinuturuan din natin sila. Kasi kailangan yun, ma-influensyan talaga natin yung bawat isa. Nandiyan ka pa ba? So bilang mga Kristiyano at sundalo ni Kristo, kung yung ibang mga Kristiyano ay hindi pa talaga sila sundalo ni Kristo, dapat influensyahan natin sila na maging sundalo ni Kristo. Verse 3, anong sabi? Makipagtiis ka ng mga kahirapan. Ganun na may mga sundalo talaga. Kaya nilang tumayo sa ilalim ng araw, ng matagal, walang kainan. Kasi ganito sila trinain. May mga special forces pa nga Yung mga ranger sa bundok yan.
yung mga SWAT, mga special forces yan, mga Marines. So, iba't ibang aspeto, iba't ibang kasanayan. So, ngayon ito yung sinasabi sa atin, makipagtiis ka ng mga kahirapan, gaya ng mabuting kawal ni Kristo. Alam naman natin na it is not easy to become a followers of Christ. Hindi po madali. Kaya yung tinatahak natin ngayon, hindi madali. Because tandaan natin, mas marami ang kaaway kaysa sa mga pulis. Nakita niyo po ba yung ratio? Ilang pulis ang dinala doon sa White Plains? Around 3,000. Hanggang sa nagkaroon ng mga multipliers. Nagkaroon ng augmentation na tinatawag. Ibig sabihin, nagdagdag. Almost 10 na yata ang pinadadala doon. Bakit? Kasi how many rallyists yung mga nag-rally doon? Sabi, sa estimate is 15,000. Iba pa doon sa ibang lugar. Nasa around 300. And then, against these people, na 3,000 lang nung una. Imagine that. Imagine that. So, may mga bagay tayo dapat isaalang-alang sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Kaya ang sabi ng Panginoon, kakaunti lang ang maliligtas. Talagang makikita natin na yung mga tunay lamang na sundalo na pinapangalagaan nila yung kanilang propesyon, yung kanilang sinumpaang tungkulin. Sila lang naman talaga yung masasabi natin na magtatagal hanggang wakas. And there will be more trials to come bilang mga Kristiyano. Habang tayo po'y nandirito at tayo po'y mga sundalo, we must always wear our uniform. No? Yung ating mga baluti natin, part dyan yung Word of God. No? Lagi tayo magbasa ng Word of God. Huwag ka lang aasa every Sunday. Kasi ang mga sundalo, meron silang booklet na tinatawag. Meron yun. Yung tatay ko, meron silang gano'n, no? Na booklet. Tapos mga around gano'ng kalaki. At dun mo babasahin ngayon. I don't know, nakalimutan ko lang yung pangalan yung title nun eh. Pero meron sila na booklet na binabasa nila yon. Meron sila mga sinusunod, mga articles, EO, Executive Order, may mga ganun, mga revised penal code. Inaaral nila yon. Bakit? Para magampanan nila at mai-apply nila kung ano yung dapat na mai-apply. So same thing din tayo. Alam din natin dapat ang salita ng Panginoon. Huwag ka lang basta naging Kristiyano na nakilala mo si Lord and then after that, that's it. Marami kasi mga ganong Kristiyano eh. Kung mo na born again, nakilala si Lord, no, nag-a-attend na sa church, so ayaw na. Akala nila, yun lang yun. Eh sabi ng Bible, let us study the Word of God day and night. Lalo na yan, darating yung ating discipleship. Siyempre, ayaw mo mag-disciple. Diba? Kasi okay ka na dyan eh. Ayaw mo na mag-grow. Parang kang isang pulis na gusto mo PO1 lang. Ayaw mo nang ma-promote. At alam naman natin, bahagi ng promotion ay yung pagtaas din naman ng sweldo. Tama po ba? Hello? So kung gusto mong ma-promote sa mga sundalo, kung sinasabi mong, tanong ng ating kapatid kanina, sundalo ka ba ni Kristo? Yes. Kawal ka ba niya? Yes. Amen. So kung sundalo ka niya, gusto mo ba maging PO1 ka lang? Corporal ka lang? Ayaw mo na bang mag-upgrade? Ayaw mo na bang mag-level up? Ayaw bang ma-promote? Kasi bahagi ng promotion is yung pera, yung sweldo mo eh. I don't know kung kontento ka na nga lang sa ganyan na nakikinig ka, na lagi ka na lang nakaupo dyan. At ayaw mo na mag-grow spiritually. Gusto mo ba yun? Yung lagi, yung mga PO1, sila lang yung pang-rally ka lang? Ganun ba yung estado mo? Pang-rally ka lang? Ayaw mo ba yung sa ibang maidestino ka sa iba? Na nasa office ka lang, nagko-command ka lang? Ayaw mo ba yung ganun? Di ba? Iba yun eh. Iba yun. Eh, sinasabi natin, sundalo tayo. Eh, ang isang sundalo, hindi tumitigil yan ng pag-aaral. May mga kakilala si brother, sabi niya, nag-schooling yan. Bakit? For promotion. They don't want to stay doon sa pinakamababang kalalagayan.
Imagine mo, tagal mo ng Kristiyano, hanggang ngayon, ganyan pa rin yung pananaw mo sa buhay. Hanggang ngayon, natatakot ka pa rin. Hanggang ngayon, nag-worry ka pa rin. Hanggang ngayon, wala kang alam na verse. Gusto mo ba yung ganon? Hanggang ngayon, naghihingi ka pa rin ng prayer sa katabi mo. Pag-pray mo nga ako, brother, sister. Dapat ikaw, kaya mo na kagad. Kaya mo na. Nakuha ba, church? Nandiyan ka pa ba? So, let us grow. Bahagi rito, hindi, yung title, mas, for me, yung word kanina, yung boost your faith. Maganda yun eh. Not just only to deepen. Deepen kasi palalimin eh. So, what's next? Kung malalim na, wala na. Eh, yung boost. Di ba? Ano sabi sa Facebook? Kapag meron kang gustong i-boost yung page mo, boost kanya. Kailan i-boost mo yan, ipursige mo yan, itulak mo yan, ipakalat mo yan. Yun ang ibig sabihin, not just only to deepen. Hindi lang para lumalim. Hindi para tumibay lang. Hindi lang ganun. So what's the purpose? So matibay ka na, malalim ka na. So what's next? Ang ganda lang yon? Hindi. Hindi ganun. Alam nyo, what's the sense of ikaw nga ay isang opisyal, nag-aral ka sa academy, but you're not boosting your knowledge. No, hindi mo binubus, hindi mo pinapalam na kaya mo rin pala, very silent ka lang. Alam mo marunong ko kumanta pero introvert ka, ayaw na ayaw mo. Eh papaano pag sa langit sabi ni Lord, awitan tayo. Ayaw kong umawit, Lord. Introvert po ako. Di ba? Hello. Hindi kasi pwede yun eh. Walang sundalo na introvert, in fact. Bakit? Kasi lahat ng mga sundalo, lahat ng mga nagpulis, lahat ng mga nagmilitar, alam nyo ba kung anong isang bagay na inaalis sa kanila? Yung civilian attitude na tinatawag. Yung pagiging civilian. Yung pagiging hindi pulis. Tingnan nyo po yung punta tayo sa Timothy, yung binasa natin kanina. Sabi rito, sa verse 4, 2 Timothy, yung binasa natin ng kapatid kanina, 2:4, walang kawal na naglilingkod ang nakikisangkot sa mga bagay ng buhay na ito. Yamang ang kanyang mithiin ay bigyang kasiyahan ang nagtala sa kanya. Tingnan niyo po, basahin natin sa English, napakaganda kasi nito sa NIV. Sige, habang nilalagay ng ating kapatid, ang sabi niya sa verse 4, no one serving as a soldier involved in civilian affairs. Hindi tayo sundalo, hindi tayo pulis, kaya ang tawag sa atin civilian. Nakanyo po ba? So ang sabi niya, no one serving as a soldier, walang sino mang sundalo na nagiging bahagi pa sa isang civilian na gawain or civilian affairs or usapin. Nakanyo po ba, church? Hello? Hello? Okay. Lagay natin na tayo yung soldier. Tayo ay kay Kristo. Yung civilian affairs, ito yung makamundo. Dapat wala ng Kristiyano na nai-involve sa gawain dito sa mundo. Nakuha? Kasi hindi na bagay. Kasi nga tinanggal na yung civilian attitude, yung civilian mindset. Tinanggal na sa atin yung pagkatakot. Tinanggal na sa atin yung pagdududa, yung pagiging duwag. Tinanggal na sa atin yon. Kailan? Nung tayo ay nakakilala sa ating Panginoon, nung tinanggap natin ang ating Panginoon. Dapat sabi natin lagi, wala nang puwang ang pangamba, ang pagkatakot, ang pag-aalala sa buhay ng isang Kristiyano. Bakit? Kasi ang pag-asa niya ay na kay Kristo. Ito yung sinabi niya. He wants to please His commanding officer. Sa Tagalog, ibalikan natin ito sa Tagalog, ang sabi niya, sapagkat ang nais na lamang niya, yamang ang kanyang mithiin o nais ay bigyang kasiyahan. Sino daw? Ang nagtalaga sa kanya, and that is Christ. Dapat yun lang magiging main goal natin as a soldier, na lagi natin sabihin, yes Lord, yes Lord, yes Lord. I remember nung nasa CAT kami,
Nung high school, idol, sino yung nag-CAT dito? Dalawa lang yung ano doon yung rules. Yung rules sa CAT. Obey first before you complain. That is rule number 1. Tama ba? And rule number 2, if you complain, go back to rule number 1. Still, babalik pa rin doon sa kung ano yung nararapat. Yung bigyan ng kasiyahan at kagalakan ang nagtalaga sa kanya. So sa lahat ng bagay na sa ating buhay, because we are soldiers, dapat lahat ng gagawin natin ay yung mga bagay na makapagpapasaya sa ating Panginoon. And we know that. Alam natin yon. Kung sundalo ka ni Kristo, alam mo yan. Ano yon? Nagbabasa ka ng Word of God. Nagagalak si Lord doon. Alam nyo, nasa series po ako ngayon na pagbabasa ng 2 Corinthians. 2 chapters a night. Nung minsan, 3 chapters yung nabasa ko. Bagaman nabasa ko na siya dati, inaano ko siya ngayon. Kasi sabi ko nga kay Chelo last night, parang binibigyan ni Lord sa akin, buong Corinthians, i-series ko. Pinag-aaralan ko ngayon. Grabe, yung mga revelations talagang sulat ako ng sulat. Nagtatanda ako ng mga verses. Binabalik-balikan ko, inuunawa ko yung istorya. Grabe ka, Lord, sabi ko. Parang gusto ni Lord, buong Corinthians, isi-series ko. Kasi before, di ba nagsisiris tayo? Ephesians, Colossians, halos lahat na-series na natin sa Old Testament eh. Galatians, Romans, na-series na natin lahat yun eh. From chapter 1 hanggang doon sa pinakadulo ng every book eh. If I'm not mistaken. Kailangan kasi alam natin to. Kung ano yung makapagbibigay kagalakan sa ating Panginoon. Yung ginagawa mo ngayon na nag-attend ka sa church, bagaman inaantok ka na, pagod ka, you want to settle, pero still naririto ka kasi gusto mo bigyan ng kagalakan ng Panginoon. Amen. Pwede ba natin palakpakan si Lord doon? Okay, so tayo po ay mga sundalo ng ating Panginoong Yesus at huwag tayong magsawang maglingkod sa Kanya. Ano man yung sitwasyon, bumabagyo man, nakita natin mga sundalo, malayo man sila sa kanilang family, still naroon sila kapag sila po'y kailangan. Ang trabaho ng mga pulis, 24/7. So same, tayo din. Ikaw ay Kristiyano, ikaw ay mananampalataya, no? 24/7. Ikaw ay bahagi ng prayer warrior 24/7. And you must pray always. Huwag kang tumigil na manalangin. Yun ang sabi ng Bible. Pray without ceasing. Huwag kang tumigil manalangin. Huwag kang magsawang manalangin. Kung sa tingin mo, walang nangyayari sa panalangin mo, meron po. Meron nangyayari. Maybe yung prayer request mo, the things that you're praying for, yung bagay na pinapanalangin mo, walang nangyayari sa kanya. Hindi na nagaganap. Pero may nangyayari sa'yo. Sometimes sa prayer, nakafocus kasi tayo yung mabago yung sitwasyon eh. Hindi naman yun eh. Ang prayer sometimes, yung mabago ka eh. Yung ikaw ay matuto ng pagtitiis, di ba? Tama ba? Na para bang, Lord, walang nangyayari, but still, I will pray. Basta ako, Lord, nanalangin ako. Yung ganon, ipalitan natin yung ating kaisipan about prayer. No? About prayer, tagal ko nang humingi kay Lord, pero hindi niya binibigay. Pero hindi mo alam, merong nagaganap pala sa'yo. Nababago yung mindset mo. No? Tama ba? Yung endurance mo, yung pagtsatsaga mo, na-testing. Kung paano ka magre-react kung hindi binigay. Paano yun? Kung baga, there is something. Hindi po pwedeng ang Diyos ay walang gagawin eh. Hindi ganun ang Panginoon eh. Basta't ang Panginoon, laging may gagawin yan. Nakan niyo po ba?